Hi guys, Pinoy OFW po ako galing sa Kuwait. Kwentuhan muna tayo guys sa mga nangyayari sa ating kapaligiran ngayon. So, sa ngayon ang panahon ay napakaganda at tayo ay naglakad-lakad dito sa may maliit na park dito sa Kaitan, boundary ng Parwania. Itong part na to is Parwania at saka itong part na to ay Kaitan. So ayan, tayo po ay nag-walking at napakaganda ng panahon. Holiday ngayon sa Kuwait, kasalukuyang holiday, walang pasok po yung mga halaman dito. Gaganda oh. So ang katanungan ngayon ay kung makikita nyo sa mga viral video, lalo na sa mga mainstream media, ay magulo. May mga pagsabog malalaki. At ang resulta ay nagkakaroon po ng trauma yung, hindi po yung mga taga dito. Yung nagkakaroon po ng trauma ay yung mga pamilya po natin na nandyan sa Pilipinas. Yung ating mga magulang, kapatid, mga anak po natin ay nag-aalala sa atin dito, pero ang totoo niyan ay wala naman, payapa po dito, tahimik. Yan po yung kapaligiran dito, mapayapa, tahimik. At mayroon pa minsan-minsan na mga pagsabog, dulot ng missile interception ng mga air defense. So sa mga kabahayan po ng mga civilian ay wala pong threat. Natiling safe po ang Kuwait para sa akin. At iyan po ang totoo. Huwag po kayo basta-basta maniwala po sa report ng media. Kasi sobrang exaggerated po yung report yan. Sa mga kababayan natin nandiyan sa Pilipinas na may makamag-anak na OFW, mag-ano kayo, direct communication po kayo sa inyong mga kamag-anak. Tanungin nyo, kamustahin. Ang tanong dyan, isa sa mga tanong dyan guys, kasi kung nakikita nyo po, yung ating gobyerno ay nagbabalak na i-repatriate po yung ating mga kababayan. So sa ganitong sitwasyon ay hindi pa napapanahon para sa akin. Ang tanong, kung uwi ka ba, kung uwi ka sa Pilipinas, anong naghihintay para sa atin doon? Anong naghihintay para sa iyo at para sa akin? Yun ang mga katanungan natin dyan. Mayroon bang maliwanag at nakalatag na programa ang gobyerno sa ating mga OFW, Pinoy OFW, na sakaling uuwi ay mabubuhay ba tayo dyan? Yan ang mga tanong natin. Paano tayo mabubuhay dyan sa ating bansang sinilangan? Wala nga oportunidad, walang opportunity na may offer yung gobyerno sa atin. Alam nyo, sa totoo lang guys, sa akin lang po ito, ako'y nagpapasalamat po sa bansang Kuwait. Kasi po, ang bansang Kuwait po ang nagbigay sa akin ng livelihood. Naitaguyod ko po yung aking pamilya sa napakahabang panahon na lumipas. Kasi po, alam naman natin, ang katotohanan ay ang ating bayan po ay wala pong may offer sa atin na kagaya ng natatamasa ng mga Pinoy OFW na ganyan sa gitnang silangan. Ano po may offer ng gobyerno? Wala po. Kaya po sa ating mga combined OFW, huwag po kayong padalos-dalos. Magbatyag po tayo, obserbahan natin yung sitwasyon. Sa ngayon, iulitin ko po, para sa akin, hindi pa po napapanahon para mag-repatriate. Sikapin natin po na makakatulong tayo dito sa bansang Kuwait
sa pag-share po ng mga tamang informasyon. Huwag po tayo mag-share ng mga fake news. Huwag tayong basta-basta maniwala sa mga report ng mainstream media. Yan po ay nakakagulo lang po. Lalo yung report ng mainstream media dyan sa Pilipinas. Yung mga pagsabog is normal lang po. Kasi may attack eh. Pero wala po dito sa mga kabahayan ng mga sibilyan. Malayo po yan dito. So, hindi pa napapanahon talaga. Sa ngayon po, ay holiday po kaya walang pasok. Pero nananatiling normal po ang pamumuhay dito sa Kuwait. Kung lalabas ka, ay makikita mo na yung mga tao ay wala lang, normal lang ang buhay. Hindi na papapeekto sa mga balita dyan. Kung talagang hanap buhay yung punta mo, ay wala yan. Hindi ka maapektuhan dito sa mga ganyang sitwasyon. Yan lang po ang aking masabi. At habang nandito tayo, sikapin na po natin kung anong maitulong natin dito sa bansang to na nagbigay sa atin po ng livelihood, nagbigay ng hanap buhay. Sa simpleng bagay, kung ano man mai-share natin, gagawin na lang natin. At keep in touch sa ating mga pamilya. Kailangan natin silang i-remind, paalahanan na huwag basta-basta maniwala sa mga news. Maghintay sila ng ating mensahe mismo galing sa atin. Kung tayo mismo ang magsabi na talagang critical na dito, ayun ang paniwalaan nila. Pero pagdating sa news, huwag silang basta-basta maniwala. Wala pong katotohanan po. Yan. So kung gusto nyo po ng mga balitang makatotohanan, hindi naman po balita, itong tunay na karanasan, ay paki-follow nyo lang po yung aking YouTube channel. At paunti-unti po tayo magbigay ng ulat dito. Mag-share tayo ng anong tunay nangyayari. Kung sakaling mayroon mang repatriation kanya kailangan, dito mismo sa aking channel ako'y magsasabi na ako'y magpaparepatriate na po. Pero ngayon, sa ngayon, wala pa po. Para sa akin, wala pa akong makikitang dahilan para magtawag or magreklamo or maghingi ng tulong repatriation. Tuloy po ang buhay. Trabaho po. Ako po ay nagtatrabaho po sa isa sa pinaka entry ng mga goods sa Kuwait. So malaki po ang aming responsibilidad. Kung sakali anuman mangyayari, ay sinasabi ko po na siguro kami ang last. Kami ang last na alis kasi kailangan namin din tumulong dito. Hindi lang po para sa sarili namin. Iniisip natin po ay makakatulong para sa pangkaramihan. Hindi lang pansarili na masave lang yung sarili mo. Isipin din natin na ang Kuwait po ay nagbigay sa atin ng magandang buhay sa nakalipas na mga ilang taon. Magandang hanap buhay. So bilang legal worker dito sa Kuwait, so at sa trabaho tayo na kinakailangan ng gobyerno, so mag-focus na lang tayo sa trabaho at huwag mag-share ng mga fake news or misleading news. Ito yung video na totoo ngayong araw po to. So ayan lang po yung aking masasabi. At sa ating mga pamilya, OFW dyan sa Pilipinas, huwag kayong mag-alala. Safe po kami dito sa Kuwait. Hanggang ngayon, natiling safe po. At tahimik. At tuloy ang buhay, tuloy ang trabaho. Yan lang po. Bye-bye.